Coach Jimmy Alapag na mataang nag-warm up kasama ang ilan sa mga players ng Sacramento Kings. Carl Tamayo at Ryokyu Golden Kings makakalaban ng Meralco Bolts ni na Chris Newsome at Cliff Hodge. Kay Soto nagpaparamdam na sa kanyang mga posts, hudyat na nga ba ito ng kanyang pagbabalik? Mga rason kung bakit inaabangan talaga ang Ginebra sa kanilang first game. Dito nga sa video nating ito ay makikita natin na nagpapainit rin itong si Coach Jimmy Alapag kasama ang ilan sa mga players ng Sacramento Kings. Ibang-iba talaga kapag nakakakita nga tayo ng isang player noon dito sa Pilipinas na nasa NBA na ngayon bilang parte ng isang NBA team. Parte na nga siya ng coaching staff ng Sacramento Kings at palaban nga rin ang team na ito sa playoffs at palagi na nga nakasama si Coach Jimmy Alapag sa mga laro ng Sacramento Kings. Kay Soto naman tayo at nagpaparamdam na nga ito sa kanyang mga posts. Magkakaroon ng halos 3 weeks break ang Japan B-League at walang laro. Muling magbabalik ang mga laro sa Japan B1 B-League sa December na nga at sa December 2 naman muli ang laro ng Hiroshima Dragonflies laban sa Alvark Tokyo. Marami ang naghahanap nga dito kay Soto na mga Filipino basketball fans, lalong-lalo na nga yung mga Pinoy na nasa Japan dahil na rin sa maganda rin naman ang naging laro ni Soto dito sa Japan B-League last season at nagkaroon siya ng career high sa bawat kategorya. Sa puntos, 21 points, sa rebounds, 12 rebounds, sa blocks ay 4 blocks. Ang pinakamataas niya sa isang game, sa assist naman ay 6 at sa steal ay 2. Hindi nga rin masama ang career high ni Soto last season dito sa Japan B-League at inaasahan natin na matatapatan o mahihigitan pa niya ito ngayong season na ito ng Japan B-League. Masasaksihan naman natin ang unang laro ng Ginebra laban sa team ng Converge Fiber Xers sa November 17. Marami ang nag-aabang sa team ng Ginebra dahil na rin sa malakas talaga ang team na ito at sila ang defending champion sa conference na ito ng PBA, ang Commissioner's Cup. Hindi lamang yan ang dahilan kung bakit gustong makita o mapanood ng mga Filipino basketball fans ang team ng Ginebra at ang isa pa nga ay gusto nilang mapanood ang laro ng bagong import ng Ginebra na si Tony Bishop at kung magagawa nga niyang matulungan ang defending champions para makuha nga nila ulit ang kampyonato. Meron pa rin ang nanghihinayang nga na hindi si Brownlee ang import ng Ginebra pero wala talagang magagawa ang PBA kung hindi ay sumunod nga sa sanction ng FIBA dito kay Brownlee. Bukas na nga rin yung laro ng Meralco Bolts laban sa team ng Ryokyu Golden Kings at makikita nga ulit ni Alin Durham ang kanyang dating team sa PBA. Makakalaban niya naman ngayon ang mga naging kakampi niya noon na sina Cliff Hodge, Chris Newsome at iba pa. Maging si Carl Tamayo ay sigurado na maglalaro sa game na ito. Ryokyu Golden Kings ang defending champion ng Japan B1 B-League kaya naman malaki ang pressure na dala nito para sa Meralco Bolts. Nahihirapan ang mga teams na nagre-representa sa PBA dito sa East Asia Super League ngayon at marami rin ang nagkokomento na bakit hindi kasi ang Ginebra ang pinadala nga ng PBA. Nang sa ganon ay tumaas nga yung chance natin na manalo. Diretsuhin na natin at nadidihado nga ang Meralco Bolts sa matchup na ito pero yung chance na manalo ay nandoon pa rin at sigurado naman napapalag ang Meralco Bolts laban sa Ryokyu Golden Kings. Masusubukan ang galing ni na Coach Norman Black at Luigi Trillos sa game na ito kung anong klase ng mga plays ang gagawin nila sa offense at defense kontra sa team ng Ryokyu Golden Kings. AD, we're going to play against AD, our old import, and that should be super fun. Yeah, for sure. We went to battle for years and years trying to get a championship together. And I mean, we've always had that unfinished business, and I'm glad that he actually won the championship in Japan last year. We stay in touch. We're almost like brothers, so you know, we always look out after each other, and it'll be good to go see him and how he's doing over there.